Pag bumili ng ibon, ano ang dapat ibigay ni breeder or ni seller? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At kung bagong viewers ka or napadaan kayo at gusto niyo yung ganitong content regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng maliit na kapaboran mga kahabi na please subscribe my YouTube channel. Okay po, so ganun din, sagutin natin yung tanong ng ating mga kahabi. Mga kahabi, disclaimer lang po dahil maraming nagko-comment sa atin na paulit-ulit daw yung ating topic. So, ang content po ito mga kahabi, ang purpose ng video na ito ay para makatulong sa mga mag-iibon natin na nagtatanong. So, yung alam nyo na po yung mga procedure ay sa ganitong usapin ay pwede nyo na pong i-skip ang video na to at humanap na lang po kayo kung anong nais ng topic na gusto niyo. Itong video na to, ang purpose nito ay para makatulong maliwanagan ang ating mga kahabi sa kanilang mga agam-agam, sa kanilang mga kaisipan regarding po sa pag-iibon. So yun po ang purpose sa video ito. So tuloy po tayo. So pag bumili ng ibon tayo or ating mga kahabi, ano ang ini-expect natin na ibibigay ni breeder at or ni seller? So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Rodolfo Cardino. Good PM sir, nung bumili ako ng parakeet at Alps 2, binigyan po ako ng CWR copy niya. Okay lang po ba na gamitin ko? 2019 pa po yung date. Another po, ano dapat kong gawin? Paki-PM na lang po. Thanks. So yun po ang aking sinasabi mga kahabi na gusto kong makatulong sa mga katanungan ng ating kahabi na katulad si Rodolfo Cardino. So marami na akong topic regarding po sa mga dokumento na kakailangan natin na kunin. Ngunit siguro hindi pa naliliwanagan si Cardino Rodolfo kung ano nga ba ang dapat kunin or dapat ibigay ni breeder or ni seller. So doon sa katanungan ni Rodolfo Cardino, kahabi, ay bumili siya ng ibon parakeet at Alps 2. Binigyan po lang siya ng CWR copy ng breeder. So, bukod dapat dyan kahabi, isa po yan na CWR copy niya, photocopy. Bukod dyan, ang unang ibibigay sa inyo yung ibon na inyong nabili. Okay po. Pangalawa, dapat mayroong deed of acquisition. Ano yung deed acquisition? Yung paraan ng pagbili ninyo. Kung ito ba ay sa farm nyo nabili, kailangan ng sales invoice or official receipt. Kung sa CWR breeder nyo naman nabili, ay kailangan magpagawa ng deed of sale. So yun po ang kailangan. Kasama yun sa ibon na inyong binili. Ngayon, kung ito naman ay idodonate sa inyo ng inyong kamag-anak na breeder, ay deed of donation. So, kailangan ibigay ang deed of acquisition. Kailangan kung magkalayo pa kayo ng ibang area, kailangan nyo rin ng LTP o yung Local Wildlife Transport Permit. Dati tawag LTP lang. Ngayon, nilagyan na nila ng Local Wildlife Transport Permit. So, in-specify na dyan yung ika-travel mo na wildlife. Pangalawa kahabi ay pangatlo ay kailangan pang meron ng certificate galing sa veterinary clinic. Kailangan ipa-inspect muna natin ang ibon natin. Ito para sa mga breeder. Pero itong binabanggit natin, yung tatanggapan ni buyer. Kailangan ito ang alamin natin pag bumili tayo. Kasi yung title natin, pag bumili ng ibon, ano ang dapat ibigay ni breeder or ni seller. So ito yung ipoprovide ni breeder at ito naman yung tatanggapin ni seller. So sa presyo ng pag-uusap ninyo, kung include na ba yung mga papel, ay nasa inyo na pong pag-uusap. Kung separate ang papers or ibon lang ang pag-uusapan, nasa sa inyo na pong dalawa, si buyer at si breeder. So ulitin ko ulit, ang kailangan natin ay ang deed of acquisition. Ito ay sa mga papel
para maparehistro natin sa DNR. Hindi pa po, hindi pa po kasama rito yung Certificate of Wildlife Registration. Ito lamang po ay mga dokumento na mga requirements na ipapasa naman natin sa DNR para sa pag-apply ng Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR. So, deed of acquisition, yung LWTP, tapos certificate ng ibon galing sa veterinary clinic. Meron pa itong inspection certificate kasi meron mga DNR, depende sa DNR na kailangan yung i-out natin ng mga ibon ay papa-inspect pa natin sa DNR. So meron pa itong certificate. Tapos yung photocopy ng ID ng breeder. Okay po. Tapos kailangan may photocopy ng CWR at photocopy ng QBR ni breeder or ni seller. So yun po ang mga makabagong requirements para sa pag-apply ng CWR sa DNR. So kung nais nyo po ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DNR na inyong nasasakupan para po sa karagdagang kaalaman or sa requirement sa pagbili ng ibon. So yun po mga kahabi, hope nakatulong ito kahabi Rodolfo Cardino sa inyong pagbili ng ibon kung ano dapat ang inyong makukuha na mga dokumento sa papel. So yung 2019 na binabanggit nyo, siguro ito yung date kung kailan siya nakakuha ng Certificate of Wildlife Registration, 2019. So wala naman po kasing expiry date ang CWR certificate, ngunit kailangan ito i-update through QBR. Kaya hingi tayo ng quarterly breeding report na nagpapatunay na nagsusumiti tayo ng QBR every quarter sa DNR. So hope mayroon tayong mga natutunan kung ano yung mga dapat ibigay ni breeder pag tayo ay bumili ng ibon. So ganun din po yung katanungan ng kahabi natin si Eduardo Jr. ka-TS. Oo nga, marami ako napagtatanungan bago ako nakabili. Iba-iba ang sagot nila. Ask ko lang po kung kailangan ng may leg band ang ibon kapag magpapa-CWR. Isang ibon, kakatil lang naman as a companion pet. So, kung susundin po natin yung rules and regulation kahabi Eduardo Jr. ka-TS, naka-indicate po doon sa Certificate of Wildlife Registration na kailangan ang isang ibon natin or isang species, kahit itong isang piraso, ay kailangan pong mayroong leg band, chips, or wing band. Depende po kung anong species ito. So sa ibon, sa kakatil, kailangan po mayroong leg band. Bakit? Para sa pagkakakilanlan ng ibon at ID na rin ang ibon nito. Para sa documentation. Pwede nyo itong gawing documentation personally at documentation ng DNR pag mag-i-inspect sila sa ating aviary. So napakahalaga po pag mayroong tagging ang ating ibon. So kung wala naman, ay pwede naman natin lagyan para ma-identify yung kakatil na ating inaalagaan. Kung ito nga ba yung naparehistro natin. Kasi may darating ang araw, ang mga inspection team ng DNR ay mag-i-inspect po sa atin at dadalawin po yung ating aviary para siguraduhin nila na tama yung proseso ng ating pag-aalaga. So hope Eduardo Jr. Katiisa, meron tayong natutunan na dapat lagyan ng leg band ang ating mga ibon, isa man yan or mahigit, dahil para sa pagkakakilanlan or identity ng ating mga ibon. So, kasi kung naparisan nyo yan, halimbawa ko lang, kung naparisan nyo yung kakatil nyo, tapos nag-breed sila, nagkaroon ng progenies, ay malalaman natin yung anong parents nagmula yung paanak natin na mga kakatil. So, yun po yung purpose niyan. ID number o leg band number para nalalaman natin, na monitor natin, natatrack natin yung history ng ibon. So yun po ang isa sa purpose din po ng merong leg band ng ating mga species na ibon.
So shoutout po sa iyo Kahabi Eduardo Junior Katies. So ganun din po yung katanungan. Last but not the least, ang katanungan nating Kahabi na si Joey Asuncion. Sir, good PM po. Tanong ko lang po kung anong kulay ang maganda sa Indian ringneck po. Baguhan lang po ako sa mga Indian ringneck. Yung the best po sana kulay at mutation, sir. Salamat po. Ayun po, shoutout po sa iyo, Joey Asuncion. So si Kahabi Asuncion ay magsisimulang mag-alaga ng Indian ringneck. So, ang ma-advise ko lang sa iyo Kahabi, kung papasukin nyo ang larangan ng Indian ringneck, kung anong maganda, ay ito ay depende sa inyong budget. So, mayroon kasi tayong mga Kahabi na gusto yung high mutation na Indian ringneck pero yung budget niya ay hindi naman aabutin. Dahil bawat mutation po na Indian ringneck ay may kanya-kanyang presyo. So, tingnan natin kung saan yung budget natin. Ayun po ang magandang pagbabasihan natin kung anong mutation. So, kung yung mutation mo ay hanggang doon lang ang budget, doon lang muna tayo magsimula. Kung sa single color tayo, ang pinakamura po kasi Kahabi ay yung single color na mutation ng Indian ringneck. Ang pinakamahal po yung mga clear tail, mga opaline, at so on so forth, yung mga American dome-pied, yun, napakamahal na po niyan. So kung kaya niyo ng budget niyan, ay no problem. Dahil kaya nyo na po, afford nyo naman po. So yun lang po ang aking may advice. Pangalawa Kahabi, kung magsisimula kayo sa Indian ringneck, mag-avail na po kayo doon sa makapagbibigay ng deed acquisition. Para sa simula pa lang ng inyong pag-aalaga ng Indian ringneck ay meron na pong papel ang ibon at posibilidad na mapaparehistro nyo sa DENR. So yun lang po ang aking may advice Kahabi Joey Asuncion. Sa kulay at mutation Kahabi, ang pag sinabi kulay at mutation ay halos isa lang yan. Mutation po. Yung mutation, kung ano yung mutation at doon na po yung nagkakaroon ng pagkakaiba ng mga kulay dahil sa mutation. So okay po. So hope meron tayong mga natutunan sa ating talakayan mga Kahabi. Sa pagbili natin ng ibon, siguraduhin natin na tama yung ating mga natatanggap na mga dokumento na galing sa breeder or si seller. Dahil itong mga dokumento nito, ito yung ating pangahawakan at ito yung mga official documents para naman sa pag-a-apply natin sa DENR. Mahirap po kasi Kahabi pag yung mga dokumento natin, mga requirements natin na kulang-kulang. So mahihirapan tayo sa DENR. So papabalik-balikin tayo. So mas maganda na kailangan klaruhin talaga natin kung ano yung dapat ibigay ni breeder sa atin na mga breeder. So shoutout po sa inyo mga Kahabi, Kahabi Rodolfo Cardino, Kahabi Eduardo Junior Katies at si Kahabi Joey Asuncion. Maraming po salamat sa inyong mga katanungan. Hope ang ating kasagutan ay meron tayong napulot na kahit maliit na idea para sa inyong mga pag-aalangan or sa mga inyong katanungan. Maraming po salamat. At ganoon din po, nais kong i-shoutout ang ating mga Kahabi na patuloy sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga silent viewers dyan at sa mga Kahabi natin tulad ni Kahabi Joseph Candelario, shoutout po sa inyo. Si 72 Arsolaria Torres, shoutout po. Si Valentin Sarte, shoutout po Kahabi. Si Armel Ocol, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Chadjan Malata, shoutout po. Si Aristotel De Leon, Chard Encarnacion, Rodolfo Cardino, Ray Almeranes, Edmond Cadenas, Lubiano M. Jonel, Miss Earthquake, shoutout po sa inyo ma'am. Si Kahabi Jose Villanueva, si Kahabi Ferdinand Azurin, last but not the least, Kahabi Nonoy, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman na sa pagbili ng ibon. So sa mga kaalaman, mga dapat ibigay ni breeder or ni seller. So
Yun po ang maganda sa ating talakayang ito, na patuloy tayong mag-a-advise, magbibigay ng encouragement, magbibigay ng kahit maliliit na mga bagay regarding sa mga baguhan nating mga mag-iibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!